Hello guys, andito na naman tayo sa Ford EcoSport. Today we are going to replace the spark plugs. As you can see, no, meron na siyang deposit dito, oh. Maitim na siya. Though maganda pa naman yung kanyang tip, ano? Maganda pa siya, oh. This is actually copper, but this is OEM, Ford. Makikita nyo dito, Ford. Then pinalitan ko siya ng AC Delco Iridium. So copper, kumpara natin sa Iridium, definitely maganda yung Iridium. At bago kayo magpalit, checkin nyo mabuti kung malinis ito, kasi naiipunan ito ng mga dust, ng mga dumi. Pagka tanggal nyo itong pinaka cup nya, baka pumasok dun yung dumi. Checkin nyo mabuti bago nyo tanggalin ito. I-vacuum nyo siya gaya nito. Meron ako ditong vacuum kasi wala akong blower, wala akong yung air pressure para i-blow yung mga dumi dyan, tanggalin. So ang alternative ko yung vacuum. So gagamitin natin yung vacuum para vacuumin natin yung gilid niyan kasi maraming dust, no? I-agitate ko muna ng brush para matanggal, then i-vacuum natin. So each valve, no, yung bawat isang spark plug, ganun din, pag tanggal nyo niyan, vacuumin nyo muna para matanggal yung dumi bago nyo tanggalin. Hindi pwede yung tinanggal nyo yung spark plug tsaka nyo ba-vacuumin. Hindi pwedeng ganun. Huwag nyo muna tanggalin yung spark plug, tanggalin nyo lang itong pinaka-cap nya tsaka nyo siya vacuumin. Or kung meron kayong air blower o yung pressurized air ba to na pwede nyo ibuga doon bago nyo tanggalin yung spark plug. At ang isa nyo titignan, i-check nyo itong binili nyo, no? Kung ang clearance ba niya ay okay. Kasi minsan ang clearance niya hindi pantay-pantay. Usually sa standard ay 0.028 to 0.060 yan. Pero mag-depend pa rin kayo sa owner's manual. Tingnan niyo yung owner's manual kung ano yung gap niya. Pero ito tingin ko okay naman yung gap niya, oh. Tsaka iridium na siya, oh, yung pinaka-tip niya. Iridium na siya. So checkin nyo pa rin siya kung yung gap niya, ito makikita nyo yung gap niya kung okay na ba siya. Kasi pagka masyadong mataas yan, ito masyadong nakaangat, hindi gaanong maganda yung sparking yan. Pag masyadong malaki, kung mag-ambuga ng spark. Pag masyadong close naman, masyadong maliit, baka naman hindi makapag spark siya na maigi. So dapat saktong-sakto lang. So titignan yung mabuti yan, yung kanyang gap bawat isa. So gaya, no, check ko yung isa. So checkin ko pa rin yan. Meron ko ditong panukat. So katulad dito, ayan, baka hindi siya pantay-pantay kung titignan nyo itong dalawang ito. So far naman ay itong isa medyo mababa yung kanyang kita nyo to. Kaya susukatin natin yan isa-isa. Yan importante dyan. You have to make sure each spark plug na ilalagay nyo, at maganda tingnan yung measurement nito original nyo, no? Para may basis din kayo, may basihan kayo kung ano ba yung OEM nya na gap nya, para pag inilagay nyo itong bago Iridium, ganun yung gap. Pero may difference din kasi ibang Iridium ang spark nya, iba ang copper. So ito ay nasa na to, manufacturer na to. So baka ito okay na to, hindi ko na siya a-adjust, sasalpak ko na lang. Though pag titignan natin, wala namang ganong much difference siya, oh. Yung gap niya ay halos parehas yan. Maliit lang tignan yung Iridium kasi manipis talaga yung tip niya compared to copper. Okay, so sige, tingnan natin, i-measure muna natin yung gap.
Okay, ayun guys, napalitan na natin ng spark plugs tong Ford F-Sport. So ayan na, tanggal ko na lahat yung 4. Lilinisin ko siya mamaya, ipapasok ko dito para magsilbing reserva natin ito. Pwede pa to actually, maganda pa yung kondisyon niya ng konti, madumi lang, no? May deposits lang. Linisan natin para magmukhang brand new ulit. So yung pinalit ko dito, nag-upgrade ako from copper to iridium. So hindi pwede yung downgrade na yung kotse mo nung binili mo ay iridium ang spark plugs tas binaba mo sa copper. Hindi pwede yun, pangit siya ang kalalabasan niya, hindi magiging maganda sa engine nyo. So yung upgrade, okay yan. So kaya sabi ko, yung copper ko in-upgrade ko siya sa iridium, mas maganda ang magiging performance dito. Start natin kung one click ba siya at kung pumino ba siya ng konti na wala yung vibration, halimbawa ganun. Check natin. Yes, one click. Good start, good click. Yan, medyo pumino siya. Yes, so maganda yung pagkakapalit natin guys. Ganyan yan, ano? Lagi nyong i-double check yung ano. Every 6 months maganda. Or dito ang recommended parang 40 to 50,000 kilometers. So dapat nagpapalit ng spark plug. Dapat ito napalitan na to actually nung nagpa-service ako nung nakaraan eh. Kaso hindi pa nila pinalitan. So ako pa nagpalit. Doon na maganda pa naman yung spark plugs ko that time. Pero nung chinek ko to, buti na nga lang chinek ko yung spark plugs at nakita ko yung deposits doon. Kaya pala medyo may konting vibration siya dahil nga doon pwedeng mag-cause kasi ng vibration ang spark plugs kapag madumi na, yung hindi na siya magandang performance siya, hindi na siya nag-i-spark na maayos. Same thing na pagka nag-accelerate ka, pagka medyo defective ng spark plugs mo, ano yan, may hesitation din yan. Parang yung effect ng ano, yung air filter natin, parang almost ganun ang effect niyan pagka ang spark plugs natin ay hindi maganda yung spark nga doon sa combustion mismo. So dapat chine-check natin yung regularly. Yan yung isa sa mga dapat nating palaging chine-check sa sasakyan, ano? Spark plugs. Pati air filter chine-check natin yan madalas. Pati mga wirings doon. So okay na guys.